Yes po, loud and clear. Oh, thank you Lord. Sige, salamat sa Diyos. Isa po sa mga magandang ma-develop sa atin sa simbahan, sa small group, no? Leaders is yung exhortation. So pag sinabi exhortation, ano po yan eh? Yung encouragement to build up, to equip, to edify, yun yung parakleo. Diba? Ang Holy Spirit talagang parakletos eh. Pero ang encouragement, sa kanya lahat ng gagaling. Pero as leaders, no, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng habit of encouraging. And alam ko naman, talagang nakikita yan sa simbahan ng Diyos. So ito po yung mga paalala. Paano natin i-encourage ang bawat isa? Siyempre, because why? Why do we need encouragement? Because the world is discouraging us. Darkness is discouraging us. Ang daming mga hinaharap tayo, mga problema, pagsubok, minsan nagiging dahilan. Kaya parang gusto na natin huminto, sumuko sa walk natin kay Lord. Minsan nawawalan tayo ng ganang maglingkod dahil sa mga hirap na ating pinagdadaanan. Pero kapag may mga kapatiran, tayo pong lahat ay nagpapalakasan. May mga nag-i-encourage sa atin. Especially as leaders, ay talagang lumalakas po tayo. So, ang Bible, maraming sinulat patungkol sa encouragement. Sige, Sis Lola, pakibasa po yung Hebrews chapter 3, verse 12 to 13. Sister Nobi, Hebrews 10, 24 to 25. Sister Grace, Acts 14, verse, magandang basahin, 21 hanggang 22. Thank you, Lord. Sister Cheng, 1 Thessalonians 5, verse 11. Sige, basahin po natin muna. Unahin natin yung yung Hebrews 10:24 to 25. Pakibasa muna yun, sis. Salamat sa Diyos. Amen. Ang sabi po dito sa verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Yan. So magpalakasan po tayo. Palakasin natin ang loob ng isa't isa na gumawa ng mabuti. Patuloy na magpasalamat, patuloy na maglingkod, magpatuloy na gumawa para sa Panginoon, patuloy na mag-invite, patuloy na magbigay, patuloy na sumunod sa pagbibigay. Alam nyo, kailangan sinasabihan. At ito po mga encouragement na ito, kinonect ng Hebrew writer kanino? Doon sa fellowship ng believers. Huwag natin pabayaan yung mga pagtitipon-tipon. Parang mga bagayan eh. Pag nagsama-sama, nag-aalab, nag-aapoy. Kasi may mga Kristiyano nga, ito pong Hebrews, ang context nito, di ba? Tinuro ko na yan sa inyo. Yung mga Jewish Christians, yung mga galing sa Judaism, ay naging Kristiyano. Nga lang nakaranas sila ng mga matitinding pagsubok at persecution. Yung iba bumalik sa pagiging Judaist. So parang ganito yan eh. Yung dating Katoliko, naging Kristiyano. Nung naging Kristiyano, dumami, nakaranas ng mga pagsubok, talagang na-test yung kanyang faith. Di ba may mga ganyan? Anong ginawa? Bumalik sa pagiging Katoliko. Naku. Bakit? Di na umaattend. Hindi nagpaparamdam. So, kapag meron pong mga encouragers, kapag sila ay na-i-invite uli, lumalakas yung loob, na ibabalik yung pag-aalab. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, yung pag-i-invite natin, pag-follow up, pag-message, pag-call, dun sa mga tao ay napakahalaga pong gawain. Hindi ko man alam lahat, pero lahat ng ginagawa nyo, kita ni Lord yan. Hindi lamang tayo para tumanggap ng aral, but to be encouraged in our fellowship. Ano pa? Hebrews 3, 12 to 13. Basa po. Hebrews 3 verse 12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging
Amen. Hello? Hebrews chapter 3. Hello? Opo. Naririnig pa ako? Yes po. Yes po. Okay. Okay, Hello? Hebrews Yes, 3. go. Yes. Hebrews 3 verse 12 to 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Amen. Oh, patungkol naman yan sa sis? Mm. Patungkol Yung yan mga- sa mga... Sino yung tinutukoy niya dyan? Sa verse 12, sis, isa pa sis pakibasa. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanilang talikuran ang Diyos na buhay. Mga backslide, nagba-backslide. Yung mga gumagawa ng kasalanan. Kasi minsan, di ba, sa buhay ng isang Kristiyano, tinalikuran natin yung kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon. Nilinis na tayo ng kanyang banal na dugo. Pero may mga kapatiran pa rin na nabubuhay pa rin sa kasalanan. Totoo ba yun? Kristiyano na pero nabubuhay pa rin sa laman. Yung mga carnal Christians. Nasunod pa rin yung gusto ng laman at hindi yung gusto ng Espiritu. Kaya sabi niya sa Good News Translation to, my friends, be careful that none of you have a heart so evil and unbelieving that you will turn away from the living God. So, anong ibig sabihin niya? Ang kasalanan maglalayo sa atin sa Diyos. Yan ang naglayo sa Diyos sa atin. Kapag nagpatuloy tayo dyan sa kasalanan, kapatid, lalo kang malalayo sa Diyos. Kaya kung meron po tayo mga kapatira na sa cell group, no? Kikita mo, nagpapatuloy pa rin siya dun sa kasalanan na yun. Encourage natin, brother, sister. Nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Meron kang kapangyarihan, ang biyaya ng Diyos ay binigay na sa iyo ng Diyos. The grace of God has appeared to all men that offer salvation. And it will teach you to say no to ungodliness and yes to righteousness. Yung mga sinful habits. Ini-encourage natin sila, brother, talikuran mo na yan. Sister, alisin mo na yan sa buhay mo. Malululong ka dyan sa pagsusugal mo. Burayin mo na yung application na yan. Ano pa? Ay mga kasalanan, nag-chismosa ka. Ay, sister, iwasan na natin yung pag-chismis. Alam mo, brother, ano yan? Alisin mo na yan. Madadapa ka dyan, mahirapan ka dyan. Instead, in order that none of you be deceived by sin and become stubborn, matigas ang ulo. Sabi rito, you must help one another every day as long as the word today in the scripture applies to us habang may panahon pa. Habang may panahon pa, talikuran mo na yung kasamaan na yan. Baguhin mo na yung ugali mo. Alisin mo na sa buhay mo yung kasalanan na yan. Kapag naririnig nyo itong mga salita na ito, mga kapatid, ay yung mga kasalanan na pumapasok sa isipan nyo. Ang usap ang Diyos sa atin eh. Habang may panahon pa, bago na tayo. Bago na tayo nilalang eh. Magbago na tayo. Piliin natin ang sumunod sa banal na Espiritu. Amen? Ano pa? Pride? Ugali na masama? Mga habits, nakikita ko man o hindi, alam man ng cell group leader mo hindi, alam ng Diyos eh. Ano yung mga kasalanan sa buhay natin na doon pa rin tayo nagpapatuloy. And I'm encouraging you, kapatid. May plano ang Diyos sa'yo. Ganda. So kang i-promote ni Lord eh, parang kay Joseph eh. Pero yung consistent obedience, napakahalaga.
Yung calling ng Diyos sa'yo hindi nawawala. Parang kay Jonah. Kaso mahirapan ka kapag sumuway ka. Meron ka pa bang galit sa puso mo? I-release mo na. Ano ba yung mga unforgiveness dyan sa heart mo? Bitterness, i-release mo na. Mga bagay na humahadlang sa'yo sa walk mo kay Lord. Mga kasalanan, inggit, ano pa? Alam niyo yan, mga kapatid. Nangungusap ang Diyos. 1 Thessalonians 5, verse 11. Sige kapatid, pakibasa. Ayan naman, yung mga taga-Thessalonica, persecution din yan. Grabe yan, pero sabi niya, kailangan yung bawat isa. Alam niyo, let's do this together. Ang ibig sabihin nun yung accountability. No, huwag magagalit kapag kinokorek. Huwag magagalit kapag pinagsasabihan. Ganun nga tayo, isang kapatid, no? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi makakabuti sa iyo yung pagbe-vape mo. Akin na. Kinumpis ko talaga eh. Akin na yan. Tapos tinatanong ko, bumabalik pa ba to sa pagbe-vape niya? Wala na daw. Diba? Kinumpis ka ko. Tinapon ko, binasag ko eh. Hindi naman siya nagalit. Thank you, Lord. At dahil nga doon, naging pagpapala yun sa kanya. So, ang sunod yatang nagiging problema, online games. Kaya ako kumpiskahin ko na yung cellphone eh. Hindi, joke lang po, no? Alam mo yun, pag nalalaman natin yung mga bagay na kung saan nadadapa yung kapatid natin, pagtulungan natin, no? Magtulungan po tayo. Kailangan natin yung bawat isa para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Acts 14:22, basa kapatid. Acts 14:21-22, sabi po dito, ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe. Sis Grace? Pastor? Okay na po? Okay. Sige sis. Okay, Thank you sis. Sa akin siguro delay. Okay po. Acts 14:21-22, ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antikya ng Pisidia. Verse 22, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Amen. Sino yung dalawa na yun, sis? Si Pablo po tsaka si Bernabe. Yes, si Paul and Barnabas. Si Barnabas, he is the son of encouragement. Sila mismo po, no? So, dito sinasabi niya doon sa church na, mga kapatid maging tapat tayo. Sundin niyo pa rin ang Panginoon. Oo, may paghihirap, pero kailangan niyo para makapasok tayo ng Kingdom of God eh. So alam niyo po yung accountability ng pakahalaga. Bilang part ng small group leader, kapag kayo po ay mag-handle na ng mga members, kayo po ay accountable sa amin. So part ng accountability, talagang ma-check tayo. Tayo ba'y sumusunod sa Diyos? Tayo ba'y may mga kailangan pang isuko? Kailangan tayong i-correct, i-check? Talagang may part ng accountability yon. So si Paul and Silas as leaders, disciples of the Lord Jesus Christ, dito sa mga bagong Kristiyano, sila mismo, ina-account nila yung mga tao na, sige, yung mga humihinto dyan, sige, paalalahanan. Yung mga hindi sumusunod, ibalik sila, paki-follow up naman yan. Mga kapatid, bilang mga leaders, encouragement is important. Alam nyo, napakahalaga po ng pag-encourage sa mga tao. Ito ay iniiwas natin para sila ay lalong malayo sa Diyos.
ibinabalik natin sila, yung tinatawag na spiritual drift, yung natatangay ng mundo. Pakinggan nyo to, ito yung sharing. Mami Bell, yung sharing dun sa sa pickleball. Ano ba yung sharing mo? Yung church, yung pastor, ano nangyari? Nagreklamo yung Nagbi-build na sila nagpapapray ngayon. sila. Nagbi-build na sila ngayon. Yung isang church, ngayon sila nagbi-build ng kanilang sports ministry. Dahil yung mga member nila, lalo na yung mga bago. Sobrang hot kasi ng pickleball ngayon. Lalo na yung mga bago, sumama sa ibang club. Community yun, pickleball community. Tapos imbis na sila yung makahatak or maka-encourage, sila po yung nahatak. So even Sunday, nawawala na yung mga members kasi ayun, naka-join na dun sa community. Naglalaro ng pickleball linggo. Instead na dapat may church ng Sunday. Yun po. Kaya yung church talagang, even yung mga leaders doon, talagang nagpapa-coach sila for pickleball para makabuild sila ng para ini-invite si pastor para dun sa church nila to share and then ma-intro yung pickleball dun sa church para dun sa mga leaders. Oo, kasi Para makapag-build ng bagong ministry sa sports. Kasi na yung mga members nila naagaw ng mundo. Parang gano'n. So I was invited to encourage the church na magkaroon ng sports ministry na hindi mahatak ng mundo kundi nandun pa rin inside the church. Yun naman yung goal din natin na hatakin yung mundo papunta kay Kristo, hindi palayo kay Kristo. Kaya nga, every time na meron tayong mga sessions, we always, kahit nare-reject ako, kahit di ko nakikita pag Sunday, we remind them, sis, bakit wala ka nung bakit di ka umatin? Mas maigi pang present ka sa church kaysa pag pickleball, present ka, tapos wala ka sa church, hindi maganda yun. Diba? Pag nasa church tayo, nalilate ka. Pero pag may laro tayo, maaga ka pa sa time natin, di ba? Active na active tayo. So through that, mga kapatid, talagang nagkakaroon tayo ng accountability. So iniiwas kasi natin yung mga tao na malayo eh. Lahat ng meron tayo ngayon ay dapat maging platform for the Lord Jesus Christ. Sister Chen, pakibasa yung Proverbs 12:25. Proverbs 12:25. And Sister Grace, Ephesians 4:29. Hanggang 32 muna yan, sis. 32. Sige. Proverbs 12:25. Nawala yung second line. Yun. Siguro sa akin sa signal ko lang. Okay na, nakabike na ba ako, sis Lola? Yes po. Yun, baka May signal delay. ko nga to. May delay ka. Siya ang may delay. Ikaw po. Delay mo kaming naririnig. Sa signal niyo po yan, Pastor. Nadidinig po namin. Sorry po. Papalitan rin kami ng Converge. Thank you, Lord. Okay, sige. Sabi rito sa Kawikaan 12:25, salamat sa pagbasa, pasensya na sa delay. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit, ang magandang balita ay may dulot ng kasiglahan. Pasiglahin natin yung mga kapatiran sa mga magagandang balita na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Syempre, alam naman natin, di ba? May mga absent dyan. Pag bumalik yan, kamusta? Nahiya na ako, tagal ko nang di umatin. Brother, sister, umatin ka. Kalimutan mo na yung mga pagsuway mo. Ang habag ng Diyos ay laging sariwa kada umaga. Mahal na mahal ka ni Lord. Humingi kang tawad, patatawarin ka niya. Magsimula kang muli. Amen? Hindi yung, tagal mo, nakatampo pa kami. Hindi naman lang ganun. Encourage natin. Let's give them hope. No?
Encourage natin na makabalik yung mga kapatid natin, palakasin natin. Bigyan natin ng mensaheng masigla. Ano pa, mga masisiglang mensahe. Brother, sister, meron tayong event. O di ba magaling ka sa ganito? O, kasama ka doon. Ni-invite ka namin. O di ba ikaw mahilig ka sa sa paglalaro, o meron tayong sport ministry. Bro, may banding tayo, may swimming tayo, sama ka. Diba? So, napakahalaga po ng magagandang balita. Alam na natin naman kaya. Alam niyo, mga tao, alam na nila yung mga kasalanan nila. Alam na nila yung mga pagkukulang nila sa Diyos. Hindi na para ipaalala pa, idiin sila sa mga. As encouraging people of God, si Lord na ang gagawa ng paraan kung paanong mag-deal sila kay Lord. Tayo, encourage natin sila. Huwag na natin silang ilugmok pa. Sis, brother, balik ka. Okay yan, sige. The Lord is giving you another opportunity. No? Makabalik ka uli. Ephesians 4:29 hanggang 32. Paano tayo? Yan. Efeso 4:29 to 32. Sabi po dito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 30. At huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot, at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah. Praise God. Sige nga sis, anong insight dyan? Anong sinasabi ng Biblia, Sister Grace? Bali dito, Pastor, ang kumbaga bago ka magbitiw ng salita, isipin mo muna kung ito ba'y makakasakit doon sa pagsasabihan mo. At saka yung self-control ba na kahit kumbaga yung emosyon mo mataas, nandun pa rin yung pagpipigil sa sarili. Yun nga sabi, wag mambubulyaw, wag manlalait or mananakit ng damdamin ng kapwa. Kumbaga, dapat makita sa atin yung fruit of the Holy Spirit sa pag-encourage sa isang kapatid sa pananampalataya. Kung galit, anong sabi ng Bible? Kung galit kayo, tumalikod, yung talikuran muna, para maglaylo yung emosyon. Huwag munang i-confront ng mataas yung emosyon kasi iba rin yung lalabas sa bibig mo. Di ba sabi nga po, kung ano yung laman ng puso, siya yung lumalabas sa bibig. exactly. Kung magagalit man kayo, huwag kayong magkakasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin, huwag mong hayaang manatili yung galit sa iyo. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Isa po sa mga aral na iniiwan ko sa inyo, huwag natin pepersonalin ang mga bagay-bagay sa simbahan. Nakala natin may nangangaral, may naririnig tayong salita ng Diyos, pinipersonal na tayo ng ating cell group leader. Sinipersonal tayo ni pastor. Hindi, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Tanggapin natin may kababaang loob ang salita ng Diyos na makapagliligtas sa atin. Tanggapin natin. Kung nasaktan man tayo sa salita ng Diyos, dahil yun ay buhay at mabisa. Yun ay makakabuti para sa atin. Verse 31 and 32, sister, pakibasa nga ulit. 31 to 32. Sige, sis. 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa.
32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. So, yung istorya ni Jonah, dahil puno siya ng galit, hindi niya nagagawa ang kalooban ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia, di ba? Makakahadlang yan. Hindi yan makakatulong para gawin natin ang kalooban ng Diyos. Yan sabi niya, maging maunawain. Sabi niya sa verse 32, ang ganda yun. Maging mabait kayo, maging maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pangwakas, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, alam niya kung kailan magkakamali. Isa sa mga napakagandang istorya. Pakibasa nga, Sister Cheng, itong John chapter 21, 15 hanggang 19. Ito yung mga pagkakataon na si Pedro ay nagkasala sa Diyos, di ba? Tinakwil niya ang Panginoon, 3 beses niyang ipinagkaila. Sige, sis, pakibasa. Sige, sis. Mhm. Mhm. Amen. Salamat, sis. 3 beses dinenay ni Peter si Jesus. Pero Jesus forgave him. Nung binigyan niya pa rin ng instruction si Peter. Binigyan niya pa rin ng opportunity si Peter na sabihin kung gaano niya kamahal si Jesus. Hindi dahil hindi naniniwala ang Panginoon, but to give us a wonderful example how the Lord forgives. 3 times nag-fail si Peter. Pero 3 times binigyan siya ng opportunity to reaffirm yung pag-ibig niya sa Diyos. Oo, nag-fail si Peter. Pero yung kanyang failure, hindi ending ng kanyang tawag. Tinawag pa rin siya ng Panginoon eh. You feed my lambs, feed my sheep, tend my sheep. Na sinasabi niya na kahit nagkamali ka, hindi ko binabawi yung pagkatawag ko sa iyo. Sa buhay natin, maraming mga tao nagkakamali. Maraming tao, maaaring tayo yung tao na yon. Pero alam niyo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung gifts niya sa atin, irrevocable. Tama. Si Jonah, ang sabi ng Diyos kay Jonah, pumunta kang Nineveh, lumayo si Jonah eh.
Palayo siya sa Ninive. Pero kailangan niya munang magsisi sa kasalanan niya. Nangako siya sa loob ng tiyan ng balyena, Lord, I will praise you, I will follow you, di ba? At kita ng Diyos yung puso kung totoo eh. Kaya iniluha siya nung balyena dun sa Ninive. Tapos sinabi uli ni Lord, go to Nineveh, preach the word, preach the gospel. So ibig sabihin, hindi nagbago yung utos ng Diyos sa kanya eh. Dahil nagkamali siya. Sa buhay natin, yes, nagkamali tayo. Pero hindi nagbabago ang tawag ng Diyos sa buhay mo. You can be restored if you repent. Kung magsisisi lang tayo sa ating mga kasalanan. Kung magbabago lang tayo. Kasi totoo, hindi ibig sabihin tinawag tayo ng Diyos, automatic. Bagong nilalang na, nagbagong na nga tayo. Hindi. Our ministry cannot cover up our character flaws. Ang gusto ni Lord, mabago muna yung ating character. Kaya nga, si Moises, deliverer pa rin siya, pero nung nakapatay siya, 40 years naghintay sa shepherding. Minold ni Lord yung character. Si Jonah, minold ni Lord yung character sa tiyan ng balyena. Ano sinasabi dito mga kapatid? As we encourage everybody, yes, we fail. Yes, there are times that we deny the Lord in our life. Yes, there are times na talagang hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Lord. But let me encourage you. Jesus can forgive you. Repent of your sins. Change. God is giving us opportunity to do His will. Yung purpose ng Diyos sa buhay mo hindi nagbabago. Meron siyang magandang plano. And even yung ating failure, pwede niyang gamitin yun para mabago tayo. Ganun din tayo sa iba. Kaya mga kapatid, purihin ang Diyos dahil meron tayong Panginoong Hesukristo na mapagpatawad at laging handang ibalik tayo sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa tawag mo